Matapos ang ilang dekadang nakabaon ng walang pangalan, nitong umaga, ang lupa sa isa sa mga misteryosong libingan na mailayong 2 kilometro sa loob ng Sablayan Prison and Penal Farm ay sa wakas binungkal na. Hindi ito basta-basta ordinaryong paghukay. Ang forensic team mula sa Camp Crame, mga opisyal ng Department of Justice, GA, at mga historiador mula sa mga tanyag na unibersidad ay naroon. Lahat ay dumating na may iisang layunin, kumpirmahin kung sino ba talaga ang katauhang matagal ng tinatawag na sa loob ng 50 taon. Pinaniniwalaan ng mga residente sa paligid ng Occidental Mindoro na ang bangkay ay sa isang dating miyembro ng kilusan o rebelde na ineksekusyon noong panahon ng martial law nang walang opisyal na tala. Ngunit, ang isang confidential document na natagpuan sa lumang archives room ng bilangguan ang nagbago sa lahat. Nang ang huling patong ng lupa ay maalis, nalaman ng mundo ang katotohanan. Ang nakalibing sa walang pangalang puntod na ito ay hindi rebelde o komunista, kundi isang sentensyado ng bitay noong 1975 dahil sa kasong human trafficking. 50 taon na binura ang kanyang pangalan, inilibing ang kanyang kwento. Pero ngayong umaga, ang Sablayan ay nagsalita at ang katotohanan ay pilit na kumawala. Ang hangin mula sa dagat ng Mindoro ay umiihip ng marahan. At sa gitna ng manipis na hamog na nakasabit sa ere, ilang tao ang nakatayo sa paligid ng gundok ng lupa na halos hindi na makilala ang hugis. Doon, sa ilalim ng puno ng talisay na tumubo ng pahilig patungo sa dagat, isang lumang libingan na walang pangalan ang hukayin. Walang lapida, walang bulaklak, walang dasal na inalay kahit kailan. Tanging isang bulok na tablang kahoy na may kupas na sulat na halos kainin na ng panahon, M.H. Narinig ang tunog ng unang pala. Bawat pagbaon ng pala ay tila kumakatok sa pader ng panahon, ginagambala ang nakaraan na matagal nang ibinaon. Ang pulang lupa ay isa-isang naangat. Bawat layer ng lupa ay tila may itinatagong sikreto. Ang mga taong naroon, ang forensic team, ang mga records officer, at ilang matatandang saksi, ay nakatayo na may tensyon sa mukha at mga matang puno ng tanong. Walang nagsasalita. Ang tanging naririnig ay ang huni ng hangin at ang lagaslas ng buhangin na nahuhulog mula sa pala. Sa likod ng katahimikang iyon, alam ng lahat ang isang bagay. Ngayong araw, hindi lang sila naghukay ng libingan, kundi binubungkal nila ang isang madilim na kasaysayan na halos kalimutan na ng Estado. Ilang mamamahayag na pinayagang mag-cover ang nakamasidlang habang pinipigil ang hininga. Inilatag ang puting trapal, inihanda ang mga kamera, at ang yellow line ay ikinabit sa paligid ng area. Isang matandang jail guard ang bumulong. 50 taon na. Sa wakas, mabubuksan din ang kubol na to, umaasa akong lalabas ang totoo. Nanginginig ang kanyang boses, hindi dahil sa lamig ng hangin, kundi dahil sa bigat ng damdamin na mahirap ipaliwanag. Ang paghuhukay na ito ay naging simbolo. Simbolo na walang pwedeng ibaon habang buhay, kahit pa ang katotohanan. At sa umagang iyon, natanto ng lahat na ang isang bagay na matagal nang itinago ay handa ng mabunyag. Sa loob ng ilang dekada, ang libingang iyon ay naging usap-usapan ng mga taga-baryo sa baybayin. Para sa karamihan, si Amy ay pinaniniwala ang biktima ng summary execution noong 1975, isang aktivista o rebelde na pinatay ng walang paglilitis at inilibing ng patago sa lupa ng Sablayan. Ang kwentong iyon ay ipinasa-pasa, saling bibig, ng walang matibay na basehan. Ngunit sa pagpasok ng taong 2025, tila umikot ang mundo. Isang maliit na natuklasan sa basement ng lumang administrasyon ng Penal Farm ang nagbago sa lahat. Isang batang archivist na nagngangalang Rico ang nakakita ng tumpok ng mga lumang folder sa likod ng kinakalawang na steel cabinet. Sa gitna ng maalikabok na tambak, nakita niya ang isang folder na may sulat kamay. Execution Case Code 472, 75. Confidential. Nakasulat ang pangalang Herman Santos. Sa loob nito ay may dokumentong may petsang Marso 1975, isang death warrant at isang pangalan na hindi kailanman lumabas sa anumang pampublikong record. Ang natuklasang iyon ay agad na ipinasa sa Bureau of Corrections at Commission on Human Rights. Noong una, walang naniwala dahil lahat ng may alam sa kasong iyon ay matagal nang retirado o pumanaw na. Pero ang pirma sa dokumento ay totoo.
Ang selyo ay buo pa at malinaw na nakatatak ang opisyal na marka ng kagawaran ng katarungan. Sa loob ng ilang linggo, nagsagawa ng maliit na imbestigasyon at ang resulta ay gumimbal sa kanila. Ang libingang walang pangalan na akala nila ay sa isang political prisoner ay hindi pala libingan ng sinumang konektado sa insurhensya o martial law. Ang puntod ay pag-aari ng isang sibilyang preso na hinatulan ng bitay dahil sa kasong human trafficking o illegal recruitment. Sa loob ng mahabang panahon, mali ang naisulat ng kasaysayan. May inilibing ng walang pangalan at ang taong bayan ay gumawa ng sarili nilang kwento. Pero ngayon, ang kwentong iyon ay kailangang burahin at palitan ng katotohanang mas trahedya pa. Hindi kwentong politika, kundi kwento ng isang taong nawala sa talaan ng bansa. Ang pangalan ay nakasulat sa itim na tinta na medyo kupas na, Herman Santos. Isang simpleng pangalan na dapat sana ay naging bahagi lang ng libo-libong file ng mga preso sa sablayan noong dekada 70. Pero sa kamay ng mga investigador ng araw na iyon, ang pangalang iyon ay parang time bomb na biglang na-activate. Malinaw ang registration number, 472-75. Sa ilalim nito ay nakasulat ang uri ng parusa, death penalty dahil sa paglabag sa revised penal code at mga batas ukol sa illegal recruitment noong panahong iyon. Walang tala tungkol sa pamilya, walang detalye kung saan inilibing. Tanging pirma lang ng isang mataas na opisyal ng gobyerno. At sa kanang ibaba, may malaking pulang tatak, secret. Natahimik ng matagal ang lahat ng nasa kwarto. Paano nangyaring ang dokumentong kasing halaga nito ay naitago ng ganun kalalim sa loob ng halos 5 dekada nang walang pampublikong record? Mas nakapagtataka, ang petsa ng eksekusi sa dokumento ay hindi kailanman naitala sa opisyal na logbook ng sablayan noong 1975. Si Rico, ang batang archivist na unang nakakita, ay nagkwento kung paano niya nahanap ang file na nakatago sa likod ng false wall sa lumang bodega. Nung binuksan ko, sobrang kapal ng alikabok pero may envelope na selyadong-selyado, anya. Akala ko ordinaryong file lang, pero nung binasa ko, nanginig ako kasi nakasulat dun, execution carried out without public notice, secret location in West Sector Isolation Block. Ang mga salitang iyon ang nagbago sa lahat. Kung totoo ang dokumento, ibig sabihin ay nagkamali ang bansa sa loob ng mahabang panahon. Hindi lang sa pagkilala kung sino ang nakalibing, kundi sa muling pagsusulat ng isang maliit na bahagi ng kasaysayan ng parusang kamatayan sa Pilipinas. Isang cross-examination ang ginawa. Ang National Archives ay nagkumpara ng inmate registration number, tinugma ang lumang fingerprints, hanggang sa makita nila ang pira-pirasong logistics record mula sa bodega ng bilangguan na nagbabanggit ng pagbili ng isang kabaong na kahoy noong ika-24 ng Marso. 1975, isang araw matapos ang petsa ng eksekusyon ni Herman. Ang tala ay sulat kamay sa estilong cursive na uso noong 70. Isang kabaong para sa eksekusyon ng presong may code 472, 75, dinala sa West Sector. Ang simpleng pangungusap na iyon ang naging matibay na ebidensya. Si Enis Hidae ay walang kinalaman sa politika. Siya si Herman Santos, isang presong binura sa lahat ng pampublikong arkibo na tila sinadya ng Estado na alisin ang kanyang pag-iral. Pero ang nagpatahimik sa mga investigador ay hindi lang ang katotohanan ng eksekusyon na walang record. Sa huling pahina ng dokumento, may sulat kamay ng kung sino. Maliit ang sulat, maayos, at mukhang isinulat ng nagmamadali. Isa lang ang sinasabi, hindi siya nagkasala, pero pinili niyang manahimik. Ang pangungusap na iyon ay naging palaisipang moral na yumanig sa puso ng sinumang nakabasa. Talaga bang human trafficker si Herman, o biktima lang siya ng laro ng kapangyarihan noong panahong iyon? Hindi sigurado kung mahahanap pa ang sagot. Pero ang sigurado, sa halos kalahating siglo, ang pangalan ni Herman ay ibinaon kasama ng maling akala, at ngayon, sa unang pagkakataon, ang katotohanan ay nagsisimula ng tumago sa lupang tumatakip sa kanyang bangkay. Ikatlong araw ng paghukay, ang langit sa sablayan ay naging kulay abo. Mabigat ang ulap, tila pinipilit ang oras na huminto sandali. Ang forensic team na nakaputi ay nakatayo sa paligid ng lugar na ngayon ay puno na ng butas at buhaghag na lupa. Nakapalibot ang police line. Ang mga kamera ng VC ay umiikot at sa di kalayuan, ang hampas ng alon sa batuhan ay parang tibok ng puso na nakakakaba.
Sa gitna ng bilog na iyon, kitang-kita ang isang hukay. Ang basang lupa ay naglalabas ng amoy na pinaghalong asin ng dagat at luma at kulob na bagay. Isang batang tagahukay ang huminto. Nakapako ang tingin niya sa ilalim. Dahan-dahan niyang sinenyasan ang kanyang team leader. "Sir, may lumang kahoy dito." Mahina ang boses niya, pero agad nitong pinutol ang lahat ng usapan. Lumuhod sila, winalis ang lupa gamit ang maliliit na brush ng dahan-dahan. At totoo nga, sa ilalim ng lupa, lumitaw ang dulo ng isang kabaong na kahoy na kulay itim at kayumanggi, durog na dahil sa panahon. Ang mga pako ay kalawang na. Ang ilang bahagi ng kabaong ay nagsisimula ng humalo sa lupa. Bumulong ang isa sa mga teknisyan. Kung ito nga ang kabaong na nasa dokumento, ibig sabihin na bunyag na natin ang katotohanan. Mas lalong bumigat ang tensyon. Walang nangahas magsalita ng malakas. Lahat ay nakayuko, pinipigil ang hininga. Ang hangin mula sa dagat ay humahampas sa maliit na asul na tent kung saan inihahanda ng forensic team ang mga gamit. Habang ang mga kamera ng media ay nakaabang para hulihin ang bawat makasaysayang sandali. Mula sa likuran ng mga tao, narinig ang mabagal na hakbang ng isang matandang lalaki. Kuba na siya, puti na ang buhok, ang mata ay matalim pero malungkot. Siya si Mang Darmo, isang dating prison guard na ngayon ay 74 anyos na. Dumating siya hindi bilang opisyal na saksi, kundi bilang taong may dalang kwento ng nakaraan. "Alam ko ang lugar na to," sabi niya sa nanginginig na boses. "Taong 1975, nakatayo ako dito. Madilim nung gabing yun, walang ingay, puro tunog lang ng dagat. 5 kaming tinipon, inutusang ibaba ang kabaong. Hindi namin alam kung sino ang nasa loob, basta pinatahimik lang kami. Bawal magtanong, lahat ng mata nakatingin sa kanya." Dahan-dahang lumapit si Mang Darmo sa gilid ng hukay, tumitig sa ilalim gamit ang tinging tumatagos sa panahon. Huminga siya ng malalim at dahan-dahang tumulo ang kanyang luha. Tanda ko pa ang mukha niya. Bata pa siya, kalmado, hindi umiiyak. Nung tinali siya, isa lang ang sinabi niya, "Wala akong kasalanan." Pero wala akong sapat na ebidensya para patunayan ang totoo. At wala ring pwedeng magtanggol sa akin. Umaasa ako na balang araw, panahon ang magpapatunay ng lahat ng nakatagong katotohanan. Nanigas ang paligid. Walang nakapagpigil ng emosyon. Kahit ang isa sa mga female journalist na nagre-record ay napayuko at pasimpleng pinunasan ang mata. Nagpasya ang mga opisyal na itigil muna ang paghukay sandali. Binigyan ng oras ang lahat para humupa ang damdamin. Sa ilalim ng redap na liwanag ng papalubog na araw, natanto nila na ang hinuhukay nila ay hindi lang bangkay, kundi ang natitirang konsensya ng bayan na noon ay piniling manahimik. Matapos ang ilang oras, medyo kumalma na ang paligid. Bumalik sa trabaho ang mga tauhan, pero iba na ang pakiramdam. Ang kabaong ay maingat na naiangat sa wakas. Rupok na ang kahoy, pero sa loob ay may natatanaw pang sisa ng kulay abong tela, ang uniforme ng mga preso noong dekada 70. Walang tanging maliit na piraso ng kalawangin na bakal na may malabong numero. Sa kabila ng yellow line, nakaupo si Mang Darmo sa folding chair, hawak ang kanyang lumang sombrero. Matagal niyang tinitigan ang kabaong, parang tumitingin sa isang kakilala na hindi niya nagawang iligtas. Dati, hindi naman masamang tao si Herman, mahina niyang sabi. Midleman lang siya. Tumutulong sa mga taga-baryo na makahanap ng trabaho sa ibang bansa. Pero nung nabuking ang malaking sindikato ng human trafficking, pangalan niya ang nadawit. Siya lang naman ang naging tulay, paos na ang boses ni Mang Darmo, pero bawat salita ay mariin. Tumanggi siyang magsalita sa korte. Noong panahong yun, sinumang tumangging magpangalan ng malalaking tao sa likod ng kaso ay itinuturing na kalaban ng gobyerno. Tumingin siya sa malayo sa dagat. Biktima siya, pero sobrang higpit ng sistema noon. Kailangang may isakripisyo. Ang documentary team ay maingat na nire-record ang bawat salita. Ang tunog ng hangin, ang lagaslas ng puno, at hampas ng alon ang naging background na tila sumasaksi rin. Para sa mga nakarinig mismo, ang mga salita ni Mang Darmo ay parang latigo. Ipinagpatuloy niya, pahina ng pahina ang boses, pero puno ng dalahin. Sinabi sa akin ni Herman nung gabi bago siya bitayin, Mang Darmo, kung balang araw hukayin ang libingan ko, sabihin mo sa kanila na wala akong kasalanan.
Napayuko si Mang Darmo, bumagsak ang luha sa kanyang mga kamay. Hindi siya humagulgol, pero ang hikbi niya sa harap ng sakripisyo ng inosenteng si Herman ay damang-dama. Nanatili siyang tahimik, pero ang katahimikan niya ay tumago sa puso ng lahat ng nakikinig. Sa paligid, pati ang ilang opisyal ay natahimik. At sa gitna ng lahat ng naroon, wala nang nagsalita pa. Alam nilang lahat na sa araw na iyon, hindi lang nila natagpuan ang bangkay ng lalaking nagngangalang Herman Santos. Natagpuan nilang muli ang natitirang pagkatao na matagal na nilang inilibing kasama ng lupa at ng kasalanan ng pananahimik sa nakaraan. Tumapat ang oras sa 9:45 ng umaga. Ang forensic lab na itinayo sa sablayan ay tinanggap na ang lumang kabaong. Lahat sa kwarto ay nagpigil ng hininga ng dahan-dahang iangat ang takip ng kabaong. Bawat pako ay tinanggal isa-isa, bawat piraso ng kahoy ay inalalayan para hindi maduro. Ang lagutok ng lumang kahoy ay parang daing ng nakaraan na bumabalik sa ibabaw. Sa loob, tanging mga buto na lang na halos durog-durog ang natira. Ang iba ay nasira na dahil sa halumigmig ng dagat. Pero sa gitna ng mga retaso ng abong tela, may bagay na hindi inaasahan. Isang kalawanging metal plate na may nakaukit na numerong P470 bawas 2,975. Parehong-pareho sa nakasulat sa confidential document na nakita ni Rico. Ang numerong iyon ang huling susi sa palaisipan na nagligaw sa maraming tao sa loob ng ilang dekada. Tahimik na nagtrabaho ang forensic team. Nagtala sila, nagsukat, at kumuha ng maliit na sample mula sa buto para sa testing. Lumipas ang ilang oras nang walang imikan, tanging tunog ng makina sa lab at ugong ng electric fan ang bumasag sa katahimikan. Sa wakas, makalipas ang 4 na oras, lumabas ang inisyal na resulta. Ang head ng forensic team na si E. Aninda ay lumabas ng tent na seryoso ang mukha. May bitbit siyang makapal na folder ng ulat. Nag-ingay ang mga shutter ng kamera. Pero walang nangahas magtanong agad. Binuksan ni E. Aninda ang folder at nagsalita, kalma lang. Kalmado ang boses niya pero mabigat. Ang inisyal na identifikasyon base sa metal plate, damit, istruktura ng buto, at registration records ay tumutugma sa datos ng bilanggo na nagngangalang Herman Santos, number 472-75, na idineklarang patay dahil sa opisyal na eksekusyon noong Marso 1975. Biglang tumahimik ang buong kwarto. Walang hiyawan, walang palakpakan, tanging mabigat na katahimikan. Dahil ang katotohanang dumating ay hindi tagumpay, kundi lumang sugat na muling binuksan. Pero hindi pa tapos ang ulat. Tinitigan ni E. Aninda ang mga mamamahayag at idinagdag, may nakita kaming irregularidad. Walang medical records o anumang administratibong ebidensya na ang bangkay na ito ay natanggap ng ospital o inilibing ng opisyal. Ibig sabihin, ang pagbitay at paglilibing sa kanya ay ginawa sa labas ng legal na proseso na umiiral noong panahong iyon. Ang mga salitang iyon ay nagpatinginan sa isa't isa ang mga tao. Ibig sabihin, sa loob ng halos 50 taon, may isang mamamayang Pilipino na hinatulan ng bitay ng walang opisyal na tala. Tila ba may gustong burahin ang kanyang pag-iral hindi lang sa mundo, kundi pati na rin sa alaala.